Ang preliminaryong gawain sa pagsasalin. Ayon kay Larson, 1984, may dalawang uri ng paghahanda sa pagsasalin. Number 1. Paghahanda bago magsimula ang mismong proyekto. Kailangan na may sapat na kakayahan ang tagasalin sa pagsusulat sa target na wika. May sapat na kaalaman sa linguistika at may pag-unawa sa mga prinsipyong pagsasalin. Ikalawa, paghahanda para sa particular na teksto. Dapat maging pamilyar ang tagasalin sa tekstong isasalin sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbasa, pagtukoy sa mga bahaging malabo, pag-unawa sa tono at estilo na may akda, pag-aaral ng background material, or may akda, kultura o panahon layunin ng teksto. Kung may higit sa isang bersyon ng source text, dapat ihambing ang mga ito. Lumipat naman tayo sa uri ng mga teksto. May dalawang pangkat ang tekstong inisasalin. Sa technical o siyentipiko. May espesyalisadong wika o medisina, enerhiya, batas at iba pa. Kalawa, di-technical, malikhang panitikan o tula, dula, nobela, humanidades, social science at iba pa. So, lumipat na naman tayo sa pagsusuri. So, habang binabasa ang teksto, dapat itala ng tagasalin ang mga keywords at hanapin ng tamang katumbas sa target language gamit ang diksyonaryo, encyclopedia, at references files. Kung mahaba ang teksto, hinahati ito sa maliliit na unit para sa madaling isalin. At dapat ding isaalang-alang ang genre ng teksto dahil bawat uri ay may ibang layunin. Narrative ay magsalaysay, procedural ay mag-atas, expository ay magpaliwanag, ang descriptive naman ay maglarawan, ang hortatory ay magmungkahi, ang repartee ay recount ng palitan ng salita. So sa cohesive devices, mahalaga ang pagkilala sa mga pang-ugnay dahil kung literal na isasalin lamang ito, maaaring magbago ang kahulugan. At dapat din tiyakin na tama ang equivalence nito sa target language ng mga lingway. At punta naman tayo sa prominence at semantic units. Ang bawat semantic unit ay may central na idea na dapat mapamanatili. Kung hindi mabibigyan pansin ang pinakamahalagang idea ay masisira ang kahulugan ng salin. So, sa konklusyon, ang pagsusuri sa tekstong isasalin ay isang aktibong proseso. Dapat rin unawain ng tagasalin ang events, participants, of figurative meanings or secondary senses at rhetorical function. Makakatulong minsan ang pag-rewrite ng source text sa simplest propositions bago isalin upang maiwasan ang paglihis ng orihinal na kahulugan. Dumako naman tayo sa aktwal na pagsasalin, batay kay Larson. Una, paglilipat o transfer. Binigyang kahulugan ni Larson na ito ang proseso na nagsisimula sa pagsusuri ng kahulugang semantic o sa Ingles, semantic analysis, patungo sa pagsulat ng unang borador o sa Ingles, initial draft. Saan nagaganap?
nagaganap ang paglilipat sa isip ng tagasalin o sa Ingles, in the mind of the translator. Ano ang layunin? Ang tagasalin ay naghahanap ng magandang lesikal at katumbas o good lexical and equivalent terms sa Ingles para sa mga concept at kultura ng simulaang lingwahe o source of language patungo sa ikalawang wika or sa Ingles, receptor language. Kailangang magpasya ang tagasalin sa paggamit ng mga rhetorical o pantalinghaga at gramatikal na pamamaraan upang masiguro ang kaisahan at kahalagahan ng teksto. Pagsulat ng unang borador o sa Ingles, writing the first draft. Pangunahing hakbang. Ito ang gawaing magkakasunod na isinasagawa matapos ang pagsusuri at paglilipat ng teksto. Ayon sa aklat ni Larson, dapat tutukan ng tagasalin ang kanyang unang borador at maaaring balikan ang ilang bahagi, diksyonaryo at iba pang kagamitan kung kinakailangan. Ano ang pangkalahatang pananaw? Ang borador ay dapat nasa antas ng talata o sa Ingles, paragraph level, hindi lang sa salita. Dapat nitong sabihin kung ano ang nais iparating sa orihinal. Ang pagsasalin ay dapat natural ang dating sa babasa. Kundi hindi ito na magmumukhang tuwirang salin o literal na translation lang. Malagang tingnan ang mga nawawalang impormasyon upang maging wasto ang salin. Mga bagay na dapat isaalang-alang. Una, sino at ano ang isinulat niya at ang unang borador. Pangalawa, ang antas ng edukasyon ng babasa. Pangatlo, ang layunin ng author. Pang-apat, ang paksa ng salin. Panglima, ang pangunahing diwa upang maiwasan ang mga walang kabuluhan o labis-labis na impormasyon. Ano ang layunin nito? Layunin nito ang lahat ng pagsaalang-alang na ito ay para makatulong upang ang salin ay natural basahin. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasaayos ng unang borador o sa Ingles, reviewing or revising the first draft. Ang pagsasaayos ay isinasagawa upang tiyakin na ang borador ay natural, wasto at may tamang daloy ng kahulugan. Una, paghahanda para sa pagsasaayos. Magsisimula. Inirekomenda ni Larson na ang pagsasaayos ay gawin pagkatapos makumpleto ang higit na malaking seksyon ng borador. Pagpapahinga. Mahalaga na bigyan ng 1 o 2 lingguhang pahinga ang borador bago ito galawin. Ano ang layunin ng pahinga? Layunin ito upang magkaroon ng bagong pagtingin at maging higit na objektibo sa ebalwasyon ng sariling gawa. Pangalawa, pangkalahatang paraan ng pagsusuri. Paraan ng pagbabasa. Makakatulong na basahin ng malakas o sa Ingles, oral reading, ang borador o gumamit ng tape record para pakinggan ito. Kailangan itong basahin ng maraming beses at isa-isang pag-ukulan ng pansin ang mga suliranin. 3 bagay na kailangang tingnan at ayusin. Unang bagay, daloy, estilo at gramatika. Ito ang pinakamadaling makita at may pinakamalaking pagkakataong maging hindi natural. Halimbawa sa gramatika, mali sa barila o sa Ingles, grammar, syntax, pagkakayari o sa Ingles, structure. Estilo, masyadong maraming salita, kalabuan, hindi natural ang tunog at iba pa. Pangatlo, koneksyon. Mga bahaging tila mali ang koneksyon. Pang-apat, klaridad. Mahirap o hindi maintindihan ang ilang bahagi. Pang-5, pagkakasalungat. Pagkatapos ng pagsulat,
may pagkakasalungat o sa Ingles, clashes o iba pang problema. Pangalawa, ang ikalawang bagay na kailangang tingnan, kawastuhan ng kahulugan. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang kahulugan ay tumpak at walang pagkakamali. Paghahanap ng pagkakamali. Tingnan kung ang mga sumusunod ay nangyayari sa salin. Una, may nawala o kahulugan. Pangalawa, may nadagdag na kahulugan. Pangatlo, iba ang kahulugan sa orihinal. Pang-apat, walang kahulugan, malabo o nonsense. Sa saklaw ng pagsusuri, hindi lang ang kahulugan ng salita ang tingnan, kundi pati ang kahulugan ng pangungusap, talata at ng malaking unit nito o sa Ingles section. Mako na tayo sa ikatlong bagay, linaw, daloy at paksang diwa. Tiyakin na ang salin ay madaling sundan at naibibigay ang pangunahing mensahe. Una, klaridad at daloy. Dapat basahin ito ng malinaw, lumulutang at paksang diwa. O sa Ingles, clear flows well and its topic is focused. Pangalawa, impormasyon. Suriin kung ang impormasyon ay mahirap sundan o kung may kulang na impormasyon na naging hadlang sa komunikasyon. Pangatlo, kaisipan. Tingnan kung kailangan pang ipahiwatig ang ilang impormasyon. Panghuli, pangwakas na hakbang. Ang tagasalin ay magsasagawa ng pagsasaayos batay sa lahat ng nakita niyang suliranin. Pagkatapos magawa ng pangalawang borador, maaari na itong ipasok sa iba o ibig sabihin sa reviewer o consultant, ayon kay Larson. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kiana Ayaza Dizon at ngayon ay tatalakayin naman natin ang ebalwasyon ng pagsasalin. Ang ebalwasyon ng pagsasalin ay may 6 na paraan ng pagwawasto. Una, ang paghahambing ng salin sa orihinal o ang comparison of translation with source. Pangalawa, ang balik salin o ang back translation. Pangatlo, ang pagsubok sa pag-unawa o ang comprehension test. Pang-apat, ang pagsubok sa pagiging natural o ang naturalness test. Pang-lima, ang pagsubok sa gaanong pagbasa o ang readability test. At panghuli ay ang pagsubok sa konsistensihan o consistency check. Ang una po nating tatalakayin ay ang paghahambing ng salin sa orihinal o ang comparison of translation with source. Ano nga ba ito? Ito ay ang matiyak na ang lahat ng impormasyon at kahulugan sa orihinal na teksto ay naisali ng wasto at kumpleto. Ito ang pinakabatayang hakbang upang siguraduhin ang katapatan ng salin sa source text. So, sino nga ba ang mga gumagawa nito? Maaaring gawin ito ng tagasalin mismo o ng isang ibang dalubhasa na bihasa sa parihong wikang pinagmulan at pinagsalinan. Ano nga ba ang tinitignan nito? Inihahambing ng detalyado ang orihinal at ang salin upang masigurong magkatumbas ang mensahe at diwa ng dalawa. Sinisiyasat kung walang nawala o nabagong impormasyon. Sa kabuuan, ang pamamaraang ito ang pundasyon ng ebalwasyon. Simple ang konsepto nito. Ikumpara ang salin sa orihinal para matiyak na pareho sila ng ibig sabihin. Ginagawa ito upang mahuli agad ang anumang pagkakaiba o pagkukulang sa paglipat ng kahulugan bago sumunod sa iba pang mga komplikadong pagsubok. Dumako naman po tayo sa balik salin o back translation. So ano nga ba ito?
Ito ay upang matukoy ang aktwal na nilalaman at kayarian o the structure ng salin. Ito ay upang makitang maliwanag kung paano ang literal na nasasalin nahiwalay sa orihinal na teksto. So sino nga ba ang gumagawa nito at paano ito gawin? Isang taong bilingwal sa parehong wika. Ang taong ito ay hindi nakabasa ng original na teksto or the source text. Ito ang pinakamalagang kondisyon para maging patas at walang bias ang resulta. Ano nga ba ang kinalalabasan nito o ang kalalabasan? Ang resulta ay isang literal o salitang berson ng salin pabalik sa wikang pinanggalingan. Ang literal na rendering na ito ang nagpapakita ng tunay na kalikasan at kalidad ng salin, lalo na sa anyo at gramatika. Ang pamamaraang ito ay ang parang isang X-ray ng salin. Sa pamamagitan nito, nakikita ng tagasalin kung ano ang kanyang salin at naglalaman ng naiintindahang mensahe sa pamamagitan ng pagtingin kung paano ito isasalin pabalik sa isang taong hindi alam ang orihinal. Dumako naman po tayo sa pagsubok sa pag-unawa o the comprehension text. So ano nga ba ito? Ito ay malaman kung ang salin ay nauunawaan ng mga target na mambabasa o mga katutubong tagapagsalita ng wikang pinagsalinan. Sino nga ba ang mga gumagawa at sino ang mga sumasagot? Isang teacher ang nangangasiwa sa pagsusulit. Mahalaga na hindi ito ang tagasalin mismo. Ang mga respondensya ay mga taong mula sa target na audience o mga katutubong tagapagsalita. Sila ang magbabasa ng salin at sasagot sa mga tanong. So ano nga ba ang mga proseso? Una, may dalawang proseso. Una, ang overview or ang pangkalahatang pag-unawa. Ano nga ba ito? Ipinasaysay ng respondent ang kanilang nakuha mula sa teksto upang matiyak na malinaw ang pangunahing diwa o pangyayari. Pangalawa, detalyadong pagtatanong. Ang teacher ay gumagamit ng nakahandang listahan ng mga tanong upang subukin ang lalim ng pag-unawa at ng respondent sa mga detalye. Lahat ng sagot ng respondent ay itinatala sa pamamagitan ng pagtala o pag-record para sa evaluasyon. Ang pamamaraang ito ay direktang sumasagot sa mga tanong na nauunawaan ba ito ng mga reader ko? O nauunawaan ba ito ng mga mambabasa ko? Ito ay isang praktikal na pagsubok na inilalagay ang salin sa harap ng tunay na mambabasa upang masukat ang pagiging epektibo nito. At ang kasunod naman ay ang pagsubok sa pagiging natural o naturalness test. So ano nga ba ito? Matiyak na ang salin ay natural, madaling basahin at angkop ang estilo sa wikang pinagsalinan. Sinisiguro na hindi ito Tagalog na may salin, kundi natural na wika. So sino nga ba ang mga gumagawa nito? Isinasagawa ito ng mga reviewer, partikular na mga dalubhasang manunulat ng wikang pinagsalinan o ang mga bilinggual na dalubhasa na dapat ay marunong din sila sa mga simulain ng pagsasalin. So ano nga ba ang proseso nito? Binabasa ng reviewer ang buong salin upang masuri ang daloy at pangkalahatang kahulugan. Minamarkahan ang mga bahaging mahirap basahin, hindi malinaw o hindi natural ang pagsasaad. Pagkatapos, nagbibigay sila ng mga detalyadong puna at mungkahi para mapabuti ang salin kung bakit kinakailangang baguhin ang isang bahagi. Ang pamamaraang ito ay hindi tungkol sa kawastuhan ng impormasyon, kundi sa kalidad ng wika at karanasan sa pagbabasa. Layunin nitong gawing parang orihinal ng akda sa target na wika ang salin, na walang bakas ng awkwardness o direktang pagsasalin mula sa source language.
At ang panglima naman ay ang pagsubok sa gaanong pagbasa o the readability test. So ano nga ba ito? Ito ay upang masubok kung gaano kadaling basahin at maunawaan ang salin para sa end user o tunay na gagamit nito. Paano isinasagawa ito? Pinapabasa sa mga tunay na gagamit ng dokumento o mga hindi lang mga dalubhasa ang mga bahagi ng salin. Inoobserbahan kung aling mga bahagi ang hindi nababasa ng maayos o nagdudulot ng hirap sa mambabasa. So ano ang mga elementong sinusuri nito? Sinusuri nito hindi lamang ang wika, kundi pati ang mga aspetong pampormat na nakakaapekto sa pagbabasa tulad ng tipo at laki ng letra o the font, ang espasyo o the spacing, baybay or ang spelling, at ang paggrupo ng mga linya. Ibinababa ng pagsubok na ito ang salin sa tunay na mundo. Layunin nitong tiyakin na hindi lamang tama at natural ang salin, kundi ay praktikal at user-friendly ito sa mga taong aktual na babasa at gagamit nito. Isinalang-alang ang mga parehong nilalaman at itsura ng dokumento. At ang panghuli ay ang pagsubok sa konsistensihan o the consistency check. So ano nga ba ito? Ito ay upang matiyak na pare-pareho at walang pagbabago-bago ang paggamit ng mga salita at termino sa buong dokumento. Bakit nga ba ito mahalaga? Lalong kritikal para sa mahabang dokumento at mga teknikal, pampanitikan o pantalastasang teksto. Ang hindi pagkasundo sa paggamit ng mga pangunahing termino ay maaaring magdulot ng kalituhan at magpahina sa kredibilidad ng salin. So bakit nga ba ito tinitiyak? Tinitiyak na ang bawat K-term o pangunahing salita ay sinasalin ng magkatulad sa bawat bahagi ng dokumento. Sinisiguro ang pari-parihong paggamit ng mga lexical na katumbas o the lexical equivalents. Sa kabuuan, ang pamamaraang ito ay ang quality control para sa terminolohiya. Ito ay ang pagpapanatili ng professional na pamantayan at kalinawan sa buong salin na nagsisiguro na ang isang salita ay hindi nag-iiba ng kahulugan o anyo sa iba't ibang pahina na maaaring magligaw sa mambabasa. At yon lamang po ang iba't ibang pamamaraan ng pagwawasto sa ebalwasyon ng pagsasalin. Salamat po sa inyong pakikinig.